sa privilege speech nito pong si former Senate President Chis Escudero, pinangalanan niya na po mga kababayan ng nasa likod daw po ng mga kaguluhan at mga script na nangyayari po dito sa ating bansa. Walang iba daw po kung hindi ito pong si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, konti na lang sana maniniwala na ako eh. Alam niyo naman mga kababayan na talagang sinasabi ko, kung may kasalanan si Romualdez, dapat po siyang magbayad. Dapat po siyang makasuhan mga kababayan at mapapanagot. Ang problema nga kasi mga kababayan dito, mukhang may butas. Itong mga pinagsasasabi ni former Senate President Chis Escudero dito po kay Romualdez. Ito, pakinggan po natin. Galing po ito sa News 5. Everywhere, sabi po dito, Senator Chis Escudero, pinangalanan si Representative Martin Romualdez ang nasa likod ng paglima sa kaban ng bayan. So ngayon, pakinggan po natin. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Imposible naman na hindi alam yan ni former Senate President Chis Escudero noong mga panahon na Senate President pa po siya. Maliwanag nga mga kababayan na bakit ngayon lamang po niya sinasabi yan. Napakatagal na panahon po niyang alam niya siguro. Kasi unang-una mga kababayan, naging Senate President po siya ng Senado at alam naman po natin na napakalaki ng mga naiiugnay na mga insertion dito po kay former Senate President Chis Escudero. At ang isa pa dito, bakit ngayon lang siya nag-iingay? Tungkol po dito kay Martin Romualdez. Hindi siya ipinagtatanggol natin kasi mga kababayan, ito pong si Romualdez. Pero nakakapagtaka naman po dito kung kailan matindi yung mga aligasyon laban dito kay Chis Escudero, bakit saka po siya nag-iingay? At kung kailan na nasa Senado itong si Sara Duterte at nasa likod po niya habang nagsasalita siya, bakit todo-todo naman yung paninira niya ngayon kay Romualdez? Nagtataka lang naman ako. Anyway, tuloy pa natin. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Nung isang araw ko pa nga sinasabi yan mga kababayan dito sa mga vlog natin, na 'di ba buhat nung nawala bilang Senate President, bilang Speaker, itong si Martin Romualdez, 'di ba lagi nating sinasabi na dapat po siyang managot kung mapapatunayan na siya po talaga ay may pananagutan. Mga kababayan, diyan po sa nawawalang pera ng mamamayang Pilipino at sa maanumalyang flood control. Kasi aminin man talaga nila or hindi mga kababayan, darating ang time na masasangkot at masasangkot po dyan si Romualdez. Ngayon pa nga lang pilit na siya mga kababayang idinadawit ng ibang mga senatong na may mga matitinding aligasyon din na kinakaharap. At ang isa pa dito, darating din ang time na idadawit po siya nito pong si Saldico. Lalo na at kabibitaw lamang po sa pwesto nitong si Saldico bilang congressman. So ngayon, kung titingnan po ninyo, imposible naman na hindi na po matagal na alam yan ni Chis Escudero. Bakit noong mga panahon na nalaman po niya yan, hindi po siya nag-iingay? Bakit? Dahil nakikinabang po ba kayo, former Senate President Chis Escudero, sa pera ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng mga insertion po ninyo? Hindi, kami nagtatanong lang naman. Kasi biglaan naman po ngayon yung pagtuturo ninyo at pagbato ninyo ng putik sa iba. Samantalang may malaki po kayong pananagutan at dapat sagutin sa taong bayan kung saan napunta yung bilyon-bilyong insertion po ninyo. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero tsaka ang problema, wala kasing ebidensyang ipinapakita. Dapat pakita nila yung ebidensya. Hindi katulad nung kay Chis Escudero na talagang inamin niya na tumanggap siya ng 30 million pesos
sa isa pong kontraktor na may ongoing na proyekto sa ating gobyerno. Agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na At saka mga kababayan, eto lang naman yung sa akin bakit nagtuturo pa si Chis Escudero ng iba? Pare-parehas din naman silang makukulong kung mapapatunayan na sila po ay pare-parehas na sangkot. Di ba nung mga panahon na speaker, eto pong si House Speaker Martin Romualdez at nung mga panahong Senate President etong si Chis Escudero, di ba sila lang naman yung magkakausap dyan nung pinag-uusapan po nila yung 2025 national budget na kung saan naganap nga yung napakararaming insertion at mga anomalya, mga kababayan. So ngayon, bakit pa sila nagtuturuan? Pare-parehas lang naman sila makukulong kung sakali na mapatunayan na pare-parehas po silang sangkot. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. Kasama ka din doon. Isa ka din sa mga ulo. Kasi nga hindi nyo maipaliwanag kung saan napunta yung 142 billion pesos na mga insertion po ninyo na pinaghati-hatian ninyo. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Mr. House Speaker. Ngayon mga kababayan, ang nakakapagtaka dito kasi paano natin nasabi na parang ang dating sa publiko pinagtulungan itong si Romualdez. Kasi kung titingnan nyo, after po magsalita ni Chis Escudero, naglapitan po sa kanya yung mga kasamahan po niyang senador na parang tuwan-tuwa pa yung iba na itinuturo ngayon ni Chis Escudero itong si Romualdez. Ito, pakinggan po natin. Ay hindi, panoorin pala po natin. Ayan sabi dito, kaganapan sa plenary floor matapos ang matensyong speech ni Senator Escudero versus Representative Romualdez, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo, tuwan-tuwa pa si Amy. Yan naglapitan yung iba mga senatong. Diba? Baka mamaya yung mga binitawan ni Chis Escudero ng mga salita dito, mga kababayan, parang katulad lang din ng kay Sara. Walang ebidensya na nagtuturo kay Romualdez. Kasi para sa akin, mga kababayan, bakit ko sinasabi na dapat makulong si Romualdez kung sakaling mapatunayan na siya po ay kabahagi sa maanumalyang flood control at mga insertion po diyan. Kasi nga mga kababayan, ito isipin nyo po mabuti paano gagalaw itong si Congressman Saldico kung hindi alam ni Speaker Martin Romualdez? Imposible naman na walang kaalam-alam po dyan itong si Romualdez siya pong Speaker ng House. Ngayon naman mga kababayan, ng isa pa po dyan, kung walang kaalam-alam dyan si Romualdez, magiging bunuan siya. Alam niyo po yung tinutukoy natin, magiging secretary bunuan siya ng DPWH na walang kaalam-alam sa ginagawa ng mga nasa ilalim po niya. Kaya nga imposible na hindi po mga kababayan sangkot dyan si Romualdez. Ngayon, ang problema lang kasi dito kay Escudero, itinuturo niya si Romualdez
siya nga, may insertion po siya na napakalaking halaga, 142 billion pesos. At hindi nga nila masagot-sagot kung saan po napunta yon. Ang punto lang naman natin dito, bago ka sana magturo ng iba, sagutin mo muna kung saan mo dinala yung bilyon-bilyong halaga na pinaghati-hatian nyo. Diba? So anyway, tuloy pa natin. At saka dapat mga kababayan na hindi na po sila nagtuturuan kasi pare-parehas lang din naman po sila makukulong dyan kapag ka napatunayan na sila ay nagkasala. Mamaya may mapapansin kayo. Usap-usap sila. Kasi parang ang nangyari kasi dito mga kababayan, siguro ang nasa isip ni Chis Escudero, total naman nagkalaglagan na tayo, magsama-sama na tayo. Kaya siguro mga kababayan, inilaglag na po niya dito, ito pong si House Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, nung mga panahon naman na pinag-uusapan po nila yung 2025 budget, sila-sila lang naman po yung magkakausap dyan. Dumating pa nga sa punto na bumibisita kahit holiday, ito pong si Chis Escudero doon po sa Kamara de Representantes mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, since pumutok na yung 142 billion pesos, in the same time pumutok din sa Kamara mga kababayan, yung 30 million pesos na donasyon sa campaign ni Chis Escudero, ngayon, eto na, nagtuturo na siya ng iba mga kababayan. So para sa akin, sana bago nagturo si Chis Escudero, sinagot muna niya kung saan napunta yung bilyon-bilyong halaga na mga insertion po nila. So ngayon, ang punto natin dito, nagtuturo pa siya ng iba, pare-parehas lang din naman sila dyan na magbabayad kung sakaling mapatunayan po na nagkasala itong si Romualdez at ito pong si Escudero. So ngayon, ano nga ba yung napansin dito ng maraming kababayang Pilipino po natin? Habang nagpapa-impress, etong si Chis Escudero mga kababayan at dinadawit etong si Romualdez. So ito po yan, may kumakalat po kasing video na habang nagsasalita etong si Chis Escudero, nasa likod po niya eto pong si Sara Duterte. So sabi nga dito, muntik na pumalpak si Inday Sara sa galing pumalakpak si Inday Sara sa galing ni Chis. Buti na alala niya ata na may camera. Yung nagpa-impress ka kay boss, huwag kampihan at punitin natin ang script ni Martin Romualdez ayon po kay Senator Chis. So ngayon ito i-play po natin. Tunay na salarin. Tingnan nyo nasa likod si Sara Duterte Kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po. Ayan Thank you, Senator Francis Escudero. Kaya pala ganun katindi yung mga binitawan ni Chis Escudero ng mga salita, yung mga script na ganyan Tingnan nyo, nasa likod si Sara Duterte. Siyempre, kailangan niya magpa-impress sa boss niya. Majority Leader. Ayan Suspended for 1 minute. Okay, tama, papalakpak pa sana si Sara Duterte kaso napansin niya na may camera. Ayan Senator Francis Escudero. Majority Leader. Suspended for 1 minute. Diba papalakpak pa sana kay Chis Escudero kaso ang problema, napansin ni Sara Duterte na may camera po na nakatutok sa kanya. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo po, ang sa akin kasi kung matagal nang alam yan ni Chis Escudero, bakit hindi pa niya dati pa sinabi? Ibinulgar yung mga sinasabi niya na si Romualdez ang nagnakaw ng kaba ng bayan. Bakit hindi niya pa sinabi noon pa man? At inilihim pa niya yan sa mamamayang Pilipino. So ngayon, sa akin lang mga kababayan, in my personal opinion, kaya siguro hindi nagsasalita eto pong si Chis Escudero kasi nakinabang din siya. Nakinabang din siya nung mga panahon na nag-i-insertion po sila
ng pera ng taong bayan na ngayon ay bilyon-bilyon yung halaga at hindi maipaliwanag kung saan po napunta. Parang ang dating, sila-sila yung magkakasamang pinasok yan, magkakasabwat, ngayon nagtuturoan na. Ano po, at gusto na yung iba lang yung mapapanagot at mailigtas po niya yung kanyang sarili. Pero gaya nga ng sabi ko, bakit pa magtuturoan kung pare-parehas lang din naman sila na mapapapanagot sa huli? Kung mapapatunayan na sila po talaga ay nagnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga pinagsasasabing ito ni Chis Escudero. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion po ninyo. Hingil po diyan.